gabi pong muli mga kapatid at welcome pong muli sa ating midweek fellowship. Salamat po sa Panginoon at muli po nagkasama-sama po tayo sa gawain po ng Panginoon. At upang pasimulan po ang ating gawain, ating pong i-ready po ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng mga spiritual na awitin na inihanda po ng Anointing Band. Muli po sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Awit sa ating Diyos na buhay! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Aming Diyos na kilas sa lahat! Ipapasalamat ang puso ko ito. Diyos ang kabutihan na sa katapatan mo.
Hallelujah. Purihin ka aming Panginoon, aming Diyos, dakila sa lahat. Hallelujah. Karapat-dapat ka lamang, O Diyos, sa kapurihan at pasasalamat, sa kaluwalhatian, O Panginoon. Hallelujah. Patuloy nga ikaw aming papupurihan, Lord, sa aming puso, sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa bawat araw, andun ang biyaya mo, Panginoon. Sa aming buhay, Panginoon, nandun yung pag-asang binibigay mo sa amin, Lord. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat sa buhay na ganap at kasaya, Panginoon, na nararanasan namin, Lord. Hindi makakahadlang, Panginoon, yung pagsubok o karamdaman, Panginoon, sa pagpupuri namin, Sir. Dahil higit pa dito, Lord, ang iyong pangalan sa lahat ng aming pinagdadaanan. Kaya patuloy nga nagniwala kami, Panginoon, na sa pagpupuri namin, Panginoon, andun ang kadakilaan mo, Lord. In praising, there is power, Lord. And in praising, there's your glorious presence, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your presence, Lord. And the privilege, Panginoon, nakapagpalakpak sa'yo, makapupuri, makaawit, Panginoon. Hallelujah. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig mo at wala nang hihigit pa sa pangalan mo, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa oras na to, pagpasalamat namin ang lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Lord. Sa mga bagay na hindi namin nakikita, Panginoon, na ikaw ang kumikilos, Panginoon. Sa bawat, Panginoon, na ginagawa mo, Lord, at gagawin mo pa sa buhay namin na puno ng katagumpayan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for the healing, for the victory, Panginoon. And thank you, Lord, for your goodness, Lord, and your love that never fails. Hallelujah. And as we continue to worship you, Lord, hear our hearts, hear our worship, hear our song, Panginoon. Narito kami ngayon, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon. Aawit magpupuri sa'yo. Hallelujah. Kaya minsan pa, with all of our hearts, let us worship Jesus in spirit and in truth. Hallelujah. Praise your name, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Noon, ngayon, at magpagkailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw lamang ang papupurihan at awitan, magpagkailanman, Panginoong Jesus. Sa'yo lang ang papurit, magsambay, alay. Sa'yo lamang ibibigay ang buhay kong ito'y kalugdan mo bilang isang alay. Hallelujah.
sasamba, luluwalhatiin ka, O Diyos. Ang karangalan ng pangalan mo'y aking ihahayag ngayon at kailanman. Kaluwalhatian at kabanalan, kapayapaan
sa aking pangangailangan, laging gabay sa aking daan. Pangako mo sa akin ay di iiwan, patuloy ito'y aking panghawakan. Kahit anong unos, ika'y aking kasama sa buhay ko, Jesus, ika'y dakila. Sinasamba kita, Panginoong Jesus, papupurihan hanggang hininga ay lumipas. Maglilingkod sa'yo ng buong puso, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Sinasamba kita, Panginoong Jesus, papupurihan hanggang hininga ay lumipas. Maglilingkod sa'yo ng buong puso, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Sama-sama tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Sama-sama nating papurihin ang ating Panginoon sa kanyang pinakamataas na kapurihan at pasasalamat. Amen. Tayo po ay Hallelujah. dadako na sa pinakamahalagang parte po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na Parables about Faith and Prayer, the Barren Fig Tree. At ito po ay pangunahan ng ating pong pastor, Pastor Antonio Cruz Jr. Muli po sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at minsan pa nga po palakpakan natin at purihin natin ng Panginoon. Yan, so blessed midweek po sa ating lahat at sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Aming Ama, kami po ay nagpupuri patuloy sa iyo, sinasamba ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa amin, sa lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Lord, dalangin namin sa gabi na ito, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga puso't isipan, sa aming espiritu,
Bagamat kami hiwa-hiwalay physically, pero kami naniniwala sa pamamagitan ng gawain namin ito, kami isa. Dahil kami ay sabay-sabay na nakikinig ng salita. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, alam namin kasama ka namin. At alam namin ikaw ay nasa kalagitnaan namin sa diwa ng pagsamba sa iyo. Maraming salamat o Diyos, at dalangin namin patuloy na sa gabi na ito, na ang mensahe mo patuloy na mapakinggan namin, hindi lang ang sinasabi ng iyong tagapagsalita, bagkus ang pinaka-mensahe mo na gusto mong paratingin sa amin individually, ang paratingin mo, ang iayag mo sa aming lahat sa tulong ng Espiritu Santo. Ihanda mo ang aming puso't isipan, ang aming tainga, at ang aming sarili sa pakikinig ng iyong mga salita upang natanggapin namin ang bawat salita na mapapakinggan namin, na alam namin ito ay makapagdulot sa aming kalakasang espiritual at katatagan sa aming pananampalataya. Maraming salamat. Ang gawain na ito ay patuloy namin tinataas sa iyo ng ipasasalamat, pagpupuri at pagsamba na tanging sa iyo lamang. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Kamusta po ang bawat isa? Kamusta po ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating community? Ayan, nawa po ay tayong lahat ay nasa maayos na kalusugan, nasa ayos na sitwasyon at pangangatawan, ano? At gayon din ang ating spirito, no? Yung spiritual, ang ating pananampalataya ay nasa maayos na kalalagayan. Amen? At alam naman natin na kung meron mang panghihina, alam natin na ang kalakasan ay nagmumula sa ating Panginoon, at ito ay nagmumula din sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ayan. At sa gabi po na ito, okay, at meron po tayong panibagong topic sa series pa rin po na parables about faith and prayer. Okay, so sa gabi na ito ay tatalakayin natin yung talinghaga, the barren fig tree o yung puno ng igos. Okay? So nawa na, handa na po natin ang ating sarili sa pakikinig. At simulan po natin ito. Ayan, sa pinaka-mother verse po. Mother verse po ng ating topic ngayon na mababasa natin sa Lucas chapter 13 verse 6 to 9. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayin ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Okay? So, dito po sa talinghaga na ito ng puno ng igos, okay, ano po ito, no? Kung tayo po ay naghahalaman o parang nag-agriculture, di ba? Normal po ito sa mga nagtatanim talaga, no? Ng mga mapuno, okay? Lalo na kung ito ay business niya ng yung mga bunga, no? So, normal dyan na merong nagtatanim at chinecheck niya yung puno kung namumunga, no? At kung sakaling hindi ito namumunga, isa sa mga ginagawa niya na iputulin na putulin na at palitan ng panibagong binhi at para ito ay maging puno na baka sakali, diba, yung susunod na puno ay mamunga na. Okay, kasi nga naman, kung ikaw ay may mga halimbawa na mga taniman talaga niyan, kung hindi naman din namumunga, sayang lang yung nutrients na nakukuha niyan. Sayang lang din yung pangpataba, yung efforts, 'di ba, yung space, 'di ba, na nandoon na hindi naman namumunga. So, kumbaga, sa isang negosyo, sa isang businessman o sa isang, 'di ba, agripreneur, ika nga, 'di ba? Sayang yung spasyo na yan imbis nakita na, ano. So, isasawi nga yung puputulin, ano. Pero sa unang basa, 'di ba, 'yun yung unang pumapasok sa atin sa talinghaga na yan. Ngunit
Ayan, dito sa talinghaga nito ng puno ng igos, okay, meron pong tatlong pine-present o nire-represent yung talinghaga nito. Yung una ay yung may-ari noong ubasan. Okay, may-ari ng ubasan na nire-represent ito ang ating Diyos Ama. Okay, na siyang may lalang sa atin, ano. At yung pangalawa ay nandun yung tagapag-alaga ng ubasan. Okay, tagapag-alaga. Okay, na nire-represent niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At yung pangatlo ay yung puno ng igos mismo. Okay, na nire-represent niyan ay yung mga taga-Jerusalem o mga Jews. Okay, at the same time individual persons. Okay, kasi kung babasahin po natin yung mga chapter 1, verse 1 to 5, pumapatungkol po ito doon sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ng Jerusalem, no? So sa kanya pinasok ni Jesus Christ yung talinghaga na ito. Okay? So bukod sa sabi nga sa mga taga-Jerusalem, ito po ay pumapatungkol din sa kalalagayan ng sangkatauhan, okay, ng sanlibutan, okay, ng tao na wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Amen? Ay, sorry. Okay. So hindi po ito pumapatungkol doon sa yung puno na ito sa mga believers. So ito po ay pumapatungkol sa lahat ng tao sa sanlibutan. Okay? So dito po may tatalakayin tayo. Meron tayong mga pag-uusapan regarding syempre doon sa Diyos Ama, regarding dito sa talinghaga nito at kay Jesus Christ, at syempre doon sa puno ng igos na pumapatungkol naman doon sa mga tao. Okay? So ano ba yung pinapaliwanag at pinakikita o lesson sa atin pagdating dito sa talinghaga nito? So una, doon sa may-ari ng puno ng igos, so, walang iba kundi ang Diyos Ama. Okay? Pinakikita dito, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Na pinakikita rin dito sa Mateo chapter 3 verse 7 to 10. Basahin po natin. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo ang inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham." Verse 10, ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Okay? So, doon sa puno ng igos, diba, nabasa natin doon yung may-ari ng puno na parang walang bunga. Diba? Walang bunga yung puno ng igos. So, parang nag-decide na siya, putulin na lang natin. Putulin na lang kasi nga, wala nga namang bunga, no? So, ano ba yung bunga na tinutukoy doon? Okay? So, sabi ko nga kanina, before yung verse 1 to 5 ng Lucas kanina ay tungkol ito sa pagsisisi. Tungkol ito sa pagtalikod sa kasalanan o yung repentance. Okay? So, yung bunga na tinutukoy natin dito ay yung bunga, yung fruit of salvation. Okay? Ito yung new life ng pagbabago ng buhay ng isang tao. Okay? So, dito nga, nung kausap ni Jesus Christ ang mga Pariseo at mga Saduceo, na sabi nga dito, lahi ng mga alupong, kasi kilala naman ng Diyos, kilala naman ni Jesus Christ ang bawat tao, di ba? Alam niya yun, kung ito ay, di ba, pakitang tao lang at nakikita ng Diyos ang puso at isipan kung talagang may pagsisisi at kung talagang mayroong pagtalikod sa kasalanan. Siyempre, pag sinabi nga po natin pagsisisi at pagtalikod, okay, sa kasalanan, tulad ng mga napapag-aralan natin, hindi naman talaga ito nagagawa ng isang tao by his own strength, di ba?
His own knowledge. Okay? Alam naman natin, ang tunay na pagsisisi ay nakakamit lamang natin when we encounter Jesus Christ. Okay? When we accept Jesus Christ. Okay? Doon lamang natin nakukuha ang tunay na pagsisisi. Amen? Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng desire. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo po ay makatalikod sa kasalanan. Okay? So, dito po, ayan, hinahanap dito yung bunga. Diba? Sabi ko nga kanina, yung fruit. Diba? Yung bunga ng kaligtasan, yung bunga ng pagbabagong buhay. Yan ang wala sa mga Pariseo, wala sa mga Saduseo, at wala sa maraming tao. Okay? Wala sa sanlibutan. Okay? Kaya nga sabi nga rito sa verse 10, ngayon pa lamang daw nakaamba na ang palaol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Amen? So, kayang gawin ng Diyos. Okay? Kayang gawin ng Diyos na putulin ang mga puno. So, ano ba ibig sabihin nun? Tuluyan. Diba? Tuluyan na diba, maputol yung ugnayan, diba, ng tao sa Diyos, tulad na nangyari din ng panahon ng Lumang Tipan, diba? Alam naman natin nangyari na maraming case o maraming pagkakataon sa Lumang Tipan na nilipol ng Diyos ang tao, ang sanlibutan dahil sa kasalanan. Okay? Walang pagsisisi, walang pagtalikod sa kasalanan nung panahon pa lang ni Noah, diba? Nilipol ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng baha. Nandyan din yung kwento ng Sodom at Gomora. Okay? So, nagkaroon ng mga talagang paglilipol ng Diyos kasi nga, ayaw ng Diyos ang kasalanan. Okay? Ayaw ng Diyos ang kasalanan. So, ang nangyayari, dahil nga pumasok ang kasalanan sa tao, sad to say, pero nagiging collateral damage ang tao. Okay? Parang ganun ang nangyayari. So, yun yung kayang gawin ng Diyos. Okay? So, pagdating dito sa kaso na ito, okay, wala tayo talagang pwedeng ipagmalaki. Okay? Lahat tayo, sabi nga natin, yung puno ng igos na ito, nagre-represent din individually sa bawat tao. So, hawak ng Diyos ang buhay natin, hawak ng Diyos ang bawat hininga natin. Okay? So, kung tayo ay nabubuhay dito, tinitingnan ng Diyos, namumunga ka ba? Namumunga ba tayo? Diba? Kung individually tayo tinitingnan ng Diyos, diba? Meron nga bang diba, fruit of salvation? Meron bang pagbabago ng buhay? Meron bang, diba, kaligtasan na munga dito sa tao na ito? At kung wala man, kayang gawin ng Diyos, diba, na putulin yung puno. Diba? Kayang gawin ng Diyos na itapon tayo sa apoy. Okay? So, ibig sabihin, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Lord, Father God, Diyos ko, diba? Naging mabait ako sa kapwa ko. Naging mabait ako, diba? Tumulong ako sa simbahan. Hindi ako nagsinungaling. So, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kapag hindi nakita ng Diyos ang bunga ng salvation, at alam naman natin na ang salvation is by grace. Okay? It is through Christ, faith in Jesus Christ. Okay? Yun yung talagang para tayo po ay magkaroon ng salvation, not by good works. Okay? So, kung hindi yun nakikita sa atin ng Diyos, may kakayahan ang Diyos na gawin yan. So, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, bata pa ako. Lord, mayroon pa akong gagawin. Mayroon pa akong mga plano sa buhay. Okay? So, kayang gawin ng Diyos yan. Wala tayong pwedeng idahilan na kahit anuman sa Diyos na para hindi niya gawin yan. Okay? Kapag hindi nalulugod ang Diyos, sa atin, okay? Pwede na yung gawin yan. Okay? Pwede. Nakaamba na yung palakol. Okay? Ano pa po?
Sinasabi rin sa John 15:2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Okay, so dito naman pinapatungkol sa puno ng ubas, dito sa John 15:2, no? So dito rin may kakayahan din ng Diyos. Okay, kaya din niyang putulin yung sanga, kaya rin niya putulan para mas magbunga pa ng sagana. Okay, so dito naman yung positive side. Okay, gayun pa man, ang tinutukoy lang natin dito mga kapatid, wala tayong kahit anong attributes, wala kahit anong tayong possessions para kontrolin, 'di ba? Kung ano o diktahan ng Diyos kung anong dapat niyang gawin sa atin. Okay? Kaya niyang gawin ang lahat. Amen? Kung gusto niya putulin, 'di ba, ang puno, gusto niya putulin dahil wala naman tayong bunga, kaya niyang gawin 'yun, mga kapatid. Okay? No buts, no ifs. Walang kahit anong kahit walang alarma pa 'yan. Okay? Kaya nang gawin ng Diyos 'yan kasi siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Okay? Ito ay hiram lamang. Okay? Ang buhay natin ay hiram lamang at wala tayong pwedeng kayang gawin para pahabain man yung buhay natin o mapaiksi. Ang bawat buhay natin ay hawak ng Diyos. Amen? Gayun pa man, mga kapatid, gusto ko rin ipakita rin sa atin dito. Bagamat kaya nang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay, kayang gawin ng Diyos na putulin na ang puno. Kayang gawin ng Diyos na, di ba, tanggalan na tayo ng buhay. Okay, dahil hindi nalulugod ang Diyos sa atin at itapon na lang tayo sa impyerno, itapon na lang tayo, parusahan na lang tayo. Bagamat kaya niyang gawin yan, pero ang Diyos po ay mahabagin. Amen. Amen. Isa po sa pinakikita rin sa atin ng talinghaga na ito, ang Diyos po ay full of grace. Okay, full of mercy. Okay, sinasabi rin sa 1 Pedro chapter 1 verse 3 to 4, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Amen? So, dun sa talinghaga kanina, yung nire-represent ni Jesus Christ, bagamat sinasuggest na nung may-ari, putulin na lang. Pero, sabi nung tagapag-alaga nung puno ng ubas, okay, wag mo na raw putulin. Puhukain daw niya yung paligid at, diba, lalagyan niya ng pataba, baka sakaling magkabunga na. Kapag wala pa din, okay, saka putulin. Amen. So, ito po yung, sabi nga natin, nire-represent dun si Jesus Christ. At sa buhay natin dito sa mundo, na ginawa ni Jesus Christ sa atin, yun po yung ginawa. Hinukay yung paligid, okay? Nagbigay ng pataba, okay? At, kumbaga nga, parang pinakain na, di ba? Inilagay na sa puno lahat para lang mamunga. Amen? Amen? At ganoon din sa atin. Yun yung represent sa atin. Ibinigay na ni Jesus Christ yung lahat. Ibinigay na ni Jesus Christ yung daan. Diba? Binigay na ni Jesus Christ yung ransom para sa atin, para magkaroon tayo ng bunga ng kaligtasan. Para magkaroon tayo ng bunga. Okay? Magkarbit tayo ng bunga na pagbabagong buhay. Amen? Na tinitingnan sa atin ng Diyos Ama. Amen? Okay, so yun yung ginawa ni Jesus Christ. Amen? So kung titingnan natin, pwede naman pabayaan na ng Diyos yan eh. Diba? Wag na. Pwede naman niyang hindi na ibigay ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Para tayo ay, diba? Pwede niyang huwag na yun eh. Tapos, diba, magchicharon forever na lang tayo. Pero, sabi nga natin, ang Diyos ay mahabagin Diyos. Ang Diyos po ay isang makatarungan Diyos. Gayun pa man, ang Diyos po ay pag-ibig.
Amen. Mas nangibabaw ang pag-ibig. Okay? At yan ay pinadama niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. At sa pamamagitan ni Jesus Christ, pag-ibig din sa atin, hinalay niya ang kanyang buhay. Yun na yung sinasabi natin parang pataba. Diba? Hindi pataba, hinukayan. Okay? Diniligan. Okay? Siya na yung nagbigay sa atin ng mga nutrients. Okay? Sa tao, para lamang ang tao ay magkaroon ng bunga. Kaya nga, isa din sa, di ba, sacrifice na ipinakita sa atin ni Jesus Christ dito sa Lucas 23:34. Di ba? Napakaganda nung dito, no? Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Okay? So parang, di ba, si Jesus Christ na talaga. Diba? Parang dinefend na tayo eh. Imbis na dapat puputulin eh. Pwede na tayong putulin. Pero ito si Jesus Christ, siya yung tagapag-alaga. Okay? Na, diba, huwag mo na putulin. Patawarin mo sila. Diba? On my behalf. Okay, parang ganun eh. Parang ganun yung ano. Ako na yung maparusahan. Ako na yung mamatay para sa kanila. Patawarin mo sila. Okay? So, pinakikita talaga dito yung pag-ibig. Pinakikita ng Diyos dito yung habag niya, yung kanyang mercy, diba? Yung kagandang loob niya sa atin para, diba, tayo ay mamunga at tayo magkaroon ng pagbabagong buhay. Ginawa ng Jesus Christ lahat. Okay? So, diba, nakikita niyo yung napipicture niyo po ba? Okay, nawa, sa biyaya ng Diyos napipicture natin. So, salamat sa Lord, no? Salamat sa habag niya. Okay, salamat kay Jesus Christ, salamat sa Diyos Ama, 'di ba? Na pwede na tayong putulin eh, pwede na tayong parusahan, pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, binibigyan pa rin tayo ng chance. Binibigyan pa rin ng chance ang sanlibutan. Okay, na para, 'di ba, hindi mapahamak ang isang tao. At alam niyo po, isa rin sa pataba na nilalagay doon, nagre-represent sa panahon natin ngayon, the Word of God. Okay? Yung mga humahayo. Okay? Yung mga nagpipreach, di ba? Nangangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar. Okay? Na humahayo sa maraming tao na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? So, yan po yung isa sa pataba na ginagawa ni Jesus Christ ngayon. Okay? Na binibigyan ng chance ang maraming tao upang tumanggap kay Jesus Christ, upang mamunga. Okay? Para hindi na ma-experience sa tao yung putulin at, di ba, at isunog, di ba, masunog na lang sa apoy. Amen? So, ayon ng Diyos yan. Amen? At ano pa po sinasabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 9? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon. Okay? Sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kung ang lahat ay makapagsisi at kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen? So, ito yung gusto ng Diyos. Okay? Binibigyan pa tayo ng chance. Amen? Binibigyan pa rin tayo ng panahon, ng pagkakataon ng Diyos na para siya ay tanggapin, para siya ay, diba, makipag-isa sa Kanya, na sa gayon magkaroon ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So, yun yung bunga na hinahanap ng Diyos sa atin, sa sanlibutan. Amen? Okay? Okay, so, syempre, again, mga kapatid, salamat sa Lord, salamat kay Jesus Christ, diba? Mapagpasensya, diba? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon, salamat sa habag, binibigyan pa rin tayo ng chance ang mga maraming tao upang makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? So, pupunta tayo ngayon. So, dito nakita na natin, mga kapatid, yung Diyos Ama at si Jesus Christ na nirepresent noong may-ari ng puno at yung tagapag-alaga. Okay? So, dadako tayo doon sa individual, tayo bilang isang tao. Okay? So, may part tayo dito, mga kapatid, Bagaman nandyan yung si Jesus Christ na ibinigay na ang kanyang lahat, diba? Binigay niya ang kanyang buhay, binigay na yung ating mga
ah, yung kaligtasan, siya na yung namatay para sa atin. Siyempre, hindi naman automatic yun, mga kapatid, na magte-take effect sa buhay ng isang tao agad yun. Okay? Hindi po, mga kapatid. Kailangan pa rin ng decision. Kahit nilatag na ni Jesus Christ ang lahat ng yan, kung tayo mismo sa buhay natin sa isang tao, wala tayong pagtanggap, hindi tayo nag-decide na tanggapin si Jesus Christ sa kanyang regalo, mananatili tayong isang puno ng igos na hindi namumunga. Okay? Kaya may part tayo sa pag-aralan natin, pagtingnan natin kung ano yung mga mapupulot natin bilang tayo nagre-represent sa puno ng igos. So, syempre, isa sa bunga na dapat na makikita sa atin ng Diyos ay yung magiging anak niya. Amen? Pag sinabi pong anak ng Diyos, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat po ng tao nilalang ng Diyos. Pero hindi po lahat ay maituturing na anak ng Diyos. At tulad ng sinasabi sa John chapter 1 verse 12 to 13, ang sabi po dito, subalit ang lahat ng tumanggap. Sino po? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Sino? Kay Jesus Christ. Ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, sino po ulit? Lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus Christ. Binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa inisinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, kapag sinabing anak ng Diyos, mga kapatid, okay? Ito po yung mga sumampalataya, tumanggap sa Panginoong Hesus. At kapag sinabi ding anak ng Diyos, may kaligtasan po yan. Walang anak ng Diyos na napapahamak. Walang anak ng Diyos na hindi nabago ang buhay. Walang anak ng Diyos na hindi tumanggap ng kaligtasan. Amen? So, ang bawat anak po ng Diyos, amen, ay ligtas po yan. Okay? So, ayan po ang hinahanap. Isa sa hinahanap ng Diyos na bunga sa sanlibutan, sa tao. Okay? Amen? So, kung wala ito, mga kapatid, ay naku po, talaga naman, candidate talaga ang isang tao na wala kay Jesus Christ para putulin ng Diyos. Okay? Amen? So, hindi po sa pananakot, pero sabi ko nga kanina, kayang gawin ng Diyos yun, mga kapatid. Amen? Kaya, yun yung pinauna natin, makita natin na parang, wag nating ismulin, wag nating parang, i-take for granted ang Diyos. Okay lang ako, next year na. Diba? O kaya, pag malapit na lang ako mamatay, saka ako tatanggap. Hindi po. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo eh. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo. Baka bukas lang, tapos na buhay natin eh. Diba? Baka makalawa lang. Kaya di natin pwedeng sabing excuse, bata pa ako. Hindi natin pwedeng sabing excuse, diba, na nagtatrabaho pa ako eh. Saka na lang. Okay? After kong magbuo ng pamilya, saka na lang. Diba? Saka doon ako tatanggap. So hindi eh. Walang kahit sino man sa atin na pwedeng sabihin na, di ba, buhay pa ako bukas. Kung nabalitaan natin yung mga nangyayaring mga aksidente ngayon, sino nag-aakala? Di ba? Namamatay sila sa NAIA. Namamatay sila sa STEX. Kung alam nila, hindi na sila bibiyahe. Di ba? Amen? Nakakalungkot may pangyayari yan. Pero, kung alam natin, ang tao, yung mangyayari, kung hanggang kailan lang siya, maiwasan yun eh. Amen? Magbabakasyon nga lang yung mga nasa STX nun eh. Yung mga nakasama sa karambola eh. Di naman nila alam na mapapahamak at mamamatay sila. Amen? Hindi natin alam kung kailan tayo. Amen? At kayang gawin ng Diyos yan. Kayang pahintulutan ng Diyos. Diba? Sige, putulin na. Walang bunga. Diba? Sayang lang yung buhay. Amen? Hindi naman ako nalulugod. Sayang yung buhay. Sayang yung lakas. Sayang yung resources. Okay? Ganyan din naman. Diba? Nadi-disappoint lang. Diba? Hindi naman namumunga. Amen? Okay? So,
isa sa kayang gawin o pinaka number one na dapat gawin ng tao na wala pang bunga, okay, ay manampalataya, tanggapin si Jesus Christ. Amen? At there and then, amen, nandyan na yung fruit, diba? Yung bunga ng kaligtasan, yung bunga ng pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Okay? Amen? Yung bunga ng pananampalataya natin sa Kanya na nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Amen po ba? Okay? Amen? So ano po yung mga bunga na dapat nating concern tayo o dapat conscious tayo, 'di ba? Na bilang isang nilalang at syempre dito anak na ng Diyos tayo. Kasi tinanggap na natin bilang isang anak ng Diyos. Ano po ba yung mga bunga na dapat nating palaguin sa buhay natin? Ikalawang Pedro chapter 1 verse 5 to 9. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangian ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesus ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo parang bulag at hindi nakakakita. At nakalimot na nanlilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Okay? So, isa sa mga dapat doon nating pagyamanin pa. Sabi dito ni Pedro, 'di ba? Yung kabutihan, yung kaalaman, pagpipigil sa sarili, katatagan, yung pagiging makadiyos, yung pagmamalasakit sa kapatid, at yung pag-ibig. Okay? So, kailangan daw nating palaguin pa 'yan, ano? Wag lang tayo yung okay na, may pananampalataya na ako kay Jesus Christ. Okay? So, pwede na akong, di ba? Pwede na yun. Balik na lang ako sa dati. Okay, pwede kong gawin yung mga, yung mga bagay na, mga gusto ng aking katawan. So, hindi po ganun na pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, ano? Hindi po nagtatapos sa pananampalataya yun. At ang tunay na pananampalataya, automatic yun. Yung binasa natin kanina. Dire-diretso dapat yan. Okay? Hindi yan yung parang, kilala ko na si Jesus Christ, tinanggap ko na siya verbally. Okay? So, iba po yun, ano? Kapag verbal lang natin tinanggap yan at hindi talaga mula sa puso, wala talagang pagbabago ng buhay dyan. Okay? Walang bunga yan, mga kapatid. Ang tunay na bunga, di ba? Talagang yung pananampalataya natin ay mula sa puso. Amen? Tinanggap natin si Jesus Christ. Kaya nga pag sinabi natin tinanggap si Jesus Christ, nililimot natin ang ating sarili, mga kapatid. Okay? Wala na yung tungkol sa ating sarili. Wala na yung tungkol sa kung ano man yung gusto ng laman natin. Okay? Ang gusto lang natin gawin, di ba? Kung ano ba yung nakalulugod sa Diyos. Okay? Kaya nga sabi dito sa verse 8, kung ang mga katangian ito yung taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesus ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Okay? So, hindi lang, di ba? Meron nangyayari kasi na kilala lang natin si Jesus Christ. Di ba? O narinig ko si Jesus Christ. Okay? Pero, nonsense ang nangyayari. Di ba? Oo, kilala mo siya, pero wala namang nangyayari sa buhay mo. Di ba? Yun yung sinasabi rito na nawawalan ng kabuluhan nawawalan ng kapakinabangan yung pagkakilala mo kay Jesus Christ. Kilala mo lang, pero hindi ka naman nagbubunga. Di ba? Hindi ka naman lumalago. Di ba? Wala namang nangyayari at pagbabago sa buhay mo. Amen? So, isa yun sa, di ba? Isa sa mga pangit na pangyayari, no? Sa buhay ng isang nakakilala na kay Jesus Christ. Okay? So, kapag tayo nakakilala kay Jesus Christ, dapat yan, diba, pinagayaman natin yung iba pang mga bunga na yan.
Amen? Para hindi rin mawala ng kabuluhan at kapakinabangan yung pagkakilala natin kay Jesus Christ. Kasi nga, kung mangyari man yan, sabi dito, kung wala sa inyo ang mga ito, para lang daw tayo mga bulag na hindi nakakita. Amen? So, di ba? Wala din. So, di ba, pag sinabing bulag, parang ano pa rin tayo niyan, parang wala pa din tayong repentance niyan. Wala pa rin change of mind diyan. Kasi yun pa din yung nakikita mo. Di ba? Me, myself, and I. Amen? Yan pa din ang nakikita mo. So, parang bulag ka pa din. Amen. Okay, so, isa sa mga talaga natin yan, bilang mga anak ng Diyos, pinalalago natin yan, pinagayaman natin. Kasama yan sa pinagayaman. Okay? Kung tayo nag-decide naman ng palataya kay Jesus Christ, patuloy ang desisyon natin na mamuhay para kay Jesus Christ. Amen. At isa sa mga ginagawa natin, pinagayaman natin yung mga bagay na ito. Amen. Para hindi mawala ng kabuluhan yung pagkakilala natin sa Kanya. Amen? At ang sabi nga din po, pag sinabi din tayo ay mga namumunga, 1 Corinto chapter 4 verse 1 to 2, dapat din yung kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Okay, ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Okay? So, isa sa dapat maging fruit din natin, mga kapatid, maging tapat, faithful tayo sa Diyos, faithful tayo kay Jesus Christ na ating Panginoon. Okay? Kung tayo ay sinasabi natin tayo lingkod ng Panginoon, lingkod ni Kristo, dapat tayo po ay tapat sa Diyos. Amen. We're not just talking about pagiging tapat sa community natin, na hindi ako lilipat, diba? Hindi ako magiging loyal ako, magiging tapat ako sa lingkod. Hindi lang po yun. Okay? Hindi po dun yung tinutukoy dito sa 1 Corinto 4:1-2. Pag sinabi nating tapat sa Panginoon, di ba? Nasa community ka man, Sunday fellowship man, o wala, tapat ka dapat sa Diyos. Amen? Ito yung sinasabi natin na baka Kristiyano ka lang kapag Sunday fellowship. Baka Kristiyano ka lang kapag midweek fellowship. Baka Kristiyano ka lang kapag ang kasama mo ay kapwa Kristiyano. Pero kapag hindi, baka hindi ka na Kristiyano. Amen? Amen po ba? So, dapat, diba, kahit ikaw ay nasa loob ng church, o nasa labas man, nasa trabaho, sa school man, o sino man yung mga kasama mo, whether yan ay workmates mo, classmates mo, o ka-churchmates mo, okay, dapat tapat ka sa Diyos. Tapat ka sa Panginoon. Yung pagiging anak mo, dapat nananatili yan. Amen. Dapat yung pagiging Kristiyano mo, nananatili yan, mga kapatid. Amen po, nakukuha niyo po. Yan po sinasabi natin, dapat maging tapat ka sa Diyos. Amen? Okay. So, ano pa po? Ano pa po yung mga dapat nating tingnan? Diba? Para tayo po ay masabi natin, tayo po ay patuloy na mamunga. 2 Corinto chapter 5 verse 9-10. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Yan yung target, no? Maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Okay? So, mga kapatid, isa rin dapat sa maging pumapasok sa isipan natin, whether tayo po ay mga anak na ng Diyos o whether anak ng Diyos o hindi pa, okay, believer o unbeliever, isa pong sigurado, haharap pa rin tayo sa Diyos. Haharap pa rin tayo kay Kristo. At sabi nga dito, tatanggap tayo ng nararapat ayon sa ating gawang mabuti o masama. Okay?
So, ipagsusulit pa din natin. Okay? So, kaya nga, ang sabi dito ni Pablo, maging daw sa katawang lupa na ito. Okay, ang gusto niya, pinakananais niya ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Maging kalugod-lugod kay Jesus Christ. Ano po ibig sabihin? So, kahit nabubuhay po tayo dito, ano man ang ginagawa mo? Sabi nga sa kanyang salita sa 1 Corintios 10:31, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Ano po ibig sabihin? Kahit ikaw yung nagsasalita lang, nakikipag-usap ka, nagdadrive ka, okay, nagtatrabaho ka, do it for the glory of God. Okay? Amen po? So kung yung gagawin mo ay sa tingin mo hindi makalulugod sa Diyos, yung mag-iinit ang ulo mo, mapapaaway ka, hindi nakalulugod sa Diyos, huwag mong gawin. Nakuha niyo po. Kung sa tingin mo itong trabaho mo to, ay sa tingin mo ay parang hindi na, di ba, hindi malulugod ang Diyos dahil mandadaya ka, magnanakaw ka, di ba, mangungurakot ka, na hindi nalulugod sa Diyos yan, huwag mong gawin. Kahit na sa tingin mo, sa mata ng physical eyes mo, di ba, sa physical eyes mo, nandiyan yung temptation, wow, may pera dyan, pero illegal. Wow, may pera dyan, pero bawal. Masama. Diba? Kahit na nandiyan yung temptation, diba? Ang sabi nga rito, pinakananais mo ay dapat yung maging kalugod-lugod sa Kanya. Kung sa tingin mo yung gagawin mo hindi kalugod-lugod kay Jesus Christ, huwag mo na lang gawin. Okay? Dahil at the end of the day, pagtapos at diba, pag ganun, diba, pagtapos ng buhay natin, diba, haharap tayo at maghuhukom pa rin. Diba? At tayo po ay ay tatanggap pa rin ng nararapat ayon sa mabuting o masama, diba, na ginawa natin dito sa mundo nung tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Pagsusulit pa rin natin yan, mga kapatid. So ibig sabihin, huwag nating tingnan na para anak ka na lang Diyos, tumanggap ka na, okay na, clean ka na lagi sa harapan ng Diyos. Hindi po. Oo, meron tayong Jesus Christ ligtas ka. Pero wag nating i-disregard yung sinasabi ng Diyos dito, di ba, ni Pablo dito. Harap pa rin tayo, meron pa din yan. Okay? So sabi nga natin, sige, once saved, always saved, ligtas ka. Okay? Pero di ba, hindi di ba, pag humarap ka sa Diyos, di ba, ligtas ka, pero susulitin ka ng Diyos. Diba, ikaw ba yung ligtas? Ba't gumagawa ka nito? Diba? Parang nakakahiya naman pagharap natin sa Diyos. Ano ba taas no ba tayong harap sa Kanya? Diba? Makakatingin ba tayo sa Kanya ng taas noo? Diba? Na parang, diba, may mukha ba tayo may harap? Lord, niligtas mo ko, pero bakit? Diba? Ito yung mga nagawa ko. Diba? Nakakahiya naman. Diba? Yun na lang yung tingnan natin. Ano? Amen? Diba? So, wala akong idea regarding doon sa kung ano mangyayari, diba? Kapag kaharap na natin ng Diyos, kung ano ba yung, meron ba tayong memory niyan, meron ba etc. Pero sa akin, parang ganun yung nakikita diba? Pag yun yung na-imagine ko, diba? Parang ipipreach ka, diba? Humahayo ka, pero ba't kanto ginagawa mo? Diba? Diligtas kita, binigyan kita ng, diba? Binigyan kita ng salvation, pero bakit ito pa yung mga ginawa mo? Nagsusulit yan. At sinasabi rin sa kanyang salita, diba? May gantimpala. May gantimpala na hindi kayang tumbasan ng kahit anong gantimpala dito sa mundo. Okay? So, yun yung gantimpala na yun. Amen? Yun yung gantimpala. So, ayaw ba natin tanggapin yun? Ayaw ba nating ma-receive yun? Kung dito sa mundo, diba, nakikipagbardago lang tayo para lang sa certificate. Nakikipagbardago lang tayo rito para maging number 1, maging cum laude, maging valedictorian, maging top 1. Diba? Gustong gusto natin yan pero pagdating ng panahon, wala rin naman yan, mga basura lang. Diba? Iiwanan din natin yan. Okay? What more? Diba? Dapat bilang Kristiyano tayo, mas, diba, ni-strive natin yung gantimpala na yun. Ako gusto ko ma-receive yung gantimpala na yun na pinangako ng Diyos.
Diba? Gusto ko ma-receive yun. Pag nakaharap ko ni si Jesus Christ, gusto kong, di ba, maiputong sa akin yung gantimpala na yan. Kung paano nating, di ba, dito sa mundo, hinahabol natin mga titles na yan dito, di ba? Kung paano maging proud tayo na kukuhanin yung mga titles na to. At ganoon din, doble, triple. Maging, di ba? Ganun din yung maging paghabol natin dun sa gantimpala na ipinangako ng Diyos. At isa sa nakikita ko na yan ay yung pagsusulit. Di ba? Sa mabuti o masama na ginawa mo dito habang nabubuhay pa tayo sa katawan lupa na ito. Amen? Okay. Nakukuha niyo po ako, no? So, isa yan sa mga bunga na tinitingnan sa atin ng Diyos. Again, sabi ko nga kanina, kahit anong dilig Jesus Christ, kahit anong lagay ng pataba, kung tayo mismo hindi natin ito ginagawa, hindi natin ito ina-absorb, walang desire sa puso natin, di ba? Walang walang push, di ba? Sa buhay natin na gawin ito, wala rin mangyayari. Okay? Tulad ng salvation, nagsisimula yan sa desisyon na tanggapin natin si Jesus Christ. At sa mga bunga nito, sa patuloy na paglago ng bunga natin, desisyon pa din natin. Lord, gusto ko pang magbunga. Lord, gusto kong dumami yung bunga ko. Diba? Nasa gayon, pag tiningnan uli ako ng Diyos, diba? Lugod na lugod sa akin. Diba? Huwag tayo yung kontento na, okay na, misa na akong bunga, di na ako puputulin. Hindi ganun yun. Hindi. Mas madaming bunga, mas matutuwa. Diba? Parang sa, diba? Parang sa mga nagtatanim din. Sino bang hindi matutuwa na may alaga ng puno, maraming bunga? Tuwan-tuwa yan. Lugod na lugod yan. Tama po ba? Kesa dun sa, may bunga, 2 o 3, hindi makapuno ng isang basket. Paano ko mababenta to? Lugi pa din. Okay? Amen? Pero kung, di ba, tinatarget natin sa buhay natin na to, Lord, gusto ko dumami yung bunga ko. Para every time nabibisita ka at titingnan mo ako, malugod ka. Kasi marami na akong bunga. Tama ba? Nagigets nyo ako, mga kapatid. Okay? So, yan yung tinuturo sa atin dito, no? Okay? Hindi lang yung salvation. Okay? Although, yan yung tinutukoy din doon, no? Pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi. Okay? Pero gusto ko lang din makita natin, no? The more fruit we bear, di ba? The more na malulugod ang Diyos sa atin. Okay? Ano pa po sinasabi sa Roma 14, chapter 12 to 13? Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Huwag na tayong umatol sa isa't isa. Huwag din tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkasala ng ating mga kapatid. Okay? So tulad nung sinasabi rin sa last na talagang magbibigay sulit tayo sa Diyos. Okay? So in short, mga kapatid, yung isang bunga na tinutukoy natin dito ay yung good works. Okay? Hindi yung good works na magliligtas sa atin. Kaya nga nauna yung salvation, di ba? Tinalakay natin. It is by grace through faith in Jesus Christ. Okay? So, nandun na yung first fruit. Okay? Therefore, nandyan na yung good works. Yung fruit ng good works. Diba? Will follow. At yun naman yung pinapalakas natin. Kaya nga, sabi nga, talagang magbibigay sulit tayo sa Diyos. Sabi nga, ang bawat isa sa atin. Sino kausap niyan? Kristiyano. Anak ng Diyos. Bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos. Harap tayo sa Kanya. Ano ba ginawa mo? Okay? Kaya nga, sabi dito, huwag na tayong matol. Ito isa sa mga pinapaalala sa atin ni Pablo. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Okay? Huwag kang maging judgmental. Okay? Huwag mo na husgahan. Isa yan. Kasi sakit ng tao yan. Diba? Judgmental. Okay? Na
hindi pa naman alam yung mga tunay na nangyayari, may meron na tayong paghahatol. Ano? So, bilang Kristiyano, dapat wala na tayo niyan. Yung paghatol sa isa't isa. Okay? Diyan po sirang-sira ang Kristiyano eh. Sirang-sira ang relihiyon. Okay? Na sinasabi ng ilan, sinasabi ng iba, o yung mga nagba-Bible verse pa nandyan, yun pa yung mga number 1 na mga judgmental at mapapanirang puri. Okay? So, masakit sa isipin at nakakalungkot man. Diba? Napakahirap talaga lalo na humayo at mangaral ng salita ng Diyos dahil sa mga nangyayaring ganyan. Diba? Nasisira yung pangalang Kristiyano. Diba? Nasisira yung mga Bible verses. Nasisira yung diba? Yung Word of God dahil sa mga ganyan. Kaya nga, huwag na tayong humato sa isa. At gayon din naman, paalala rin sa atin, huwag din daw tayo maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Okay? So, last Thursday, ito rin yung shinare ko sa aming call group meeting, disciple meeting, ano? So, ito yung paalala sa atin na huwag tayo maging dahilan ng pagkatisod, ng pagkakasala ng ating kapatid. We're here, we are called, diba, to win souls, not to lose souls. Okay? Nandito tayo para, di ba, anong tawag dito? Di ba? Na tayo ay makahikayat, makaakay ng kaluluwa kay Kristo at hindi makataboy ng kaluluwa palayo kay Kristo. Okay? So, yan po ang isa sa ginagawa natin. Kaya tayo mahayo. So, hindi lang paghayo, bagkus, nandyan tayo to keep each other. Okay? Palakasin ang bawat isa na nasa kawan na. Palakasin ang bawat isa na nasa body of Christ na. Okay? Hindi para itaboy, para hindi tayo ay makatisuran, o para tayo ay, di ba, maging dahilan pa ng pagkakasala ng kapatid. Okay? So, isa mga iwasan natin, mga kapatid, ano? So, pagbibigay sulit din natin sa Panginoon 'yan. O naging ano bang ginawa mo sa kapatid mo? Okay? Pinalakas mo ba loob o pinahina? Diba? Naging encourage ka ba o naging katitisuran ka? Okay, lahat 'yan may pagkakasulit natin, pagsusulit natin 'yan sa Panginoon. Amen. So, kahit nung last Sunday, yan din tinalakay sa atin, pinahapyawan din sa atin ni Sister Marisa yan. Okay? Amen. So, yan mga paalala sa atin ng Panginoon. Yan yung mga bunga na dapat nating pinaiiral sa atin. Okay? Ano pa po ang sabi sa 2 Pedro chapter 3, verse 18? Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So, patuloy daw tayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Okay, so, again, fruit. Mamunga ng mamunga. Yan ang target natin. Okay, individually. O bilang sampuno ng igos. Diba? Mamunga tayo ng mamunga. Hindi lang simpleng bunga, 1, 2, 3, okay na. Hindi. Patuloy. Pag sinabing patuloy, araw-araw yan. Sa bawat oras. Okay? At patuloy daw yan. So, ano rin po ang sabi sa 2 Corinto 5:17? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo Jesus ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Okay? So, tandaan natin mga kapatid, nung tayo po'y nakapag-isa kay Jesus Christ, wala na daw tayo sa dati nating pagkatao. Napalitan na tayo ng bago. Isa na tayong bagong nilalang at isa yan sa fruit ng salvation. Ano? Isa yan sa fruit ng pagkakilala natin at pagtanggap natin kay Jesus Christ. Okay? Kung ito po ay ina-acknowledge natin, okay, alam niyo po, talagang magiging sa bawat araw magiging hugot natin to
para tayo po ay patuloy sa bawat araw ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Yes, maraming temptations. Yes, maraming tukso. Okay? Pero every time na nandiyan ng tukso, lagi mo lang isipin, nakipag-isa na ako kay Kristo. Isa na akong bagong nilalang. Yung dating tonton na mainitin ng ulo, wala na yan. Diba? Yung tonton na laging sabihin na natin na palamura, wala na yan. Okay? Okay? So kung ano man yung mga dating ikaw na inaatake ng kaaway, lagi mo isipin, sabihin sa'yo, sarili, bagong nilalang na ako. Wala na yung dating pagkatao. Binago na ako ng Diyos. Hindi ko na gagawin yan. Binago na ako ng Diyos, wala na yan. Erase na sa akin yan. Ba? Dito na ako doon sa makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Amen? Kaya nga sinabi rin sa Ephesians chapter 4, verse 23 to 24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Okay? Bukod daw sa magbago na ng diwa at pag-iisip, isuot daw natin yung bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Yun yung bagong ikaw. Amen? Yun yung lagi mo isuot. Amen? Wala na yung dating pagkatao. Kalimutan mo na yan. Lumandamit, huwag mo na yan. Bago na dapat. Yun yung suot mo. Yun yung suot natin. Amen. At ipakita mo sa mundo, Lord, ito na, suot ko na. Diba, yung pagbabagong buhay. Diba? Yung bagong buhay na pinagkalob mo sa akin, ito na ang suot ko. So, iba na ako. Iba na ako. Iba na si Brother Bobby. Iba na si Sister Marisa. Si Brother Alfred. Si Brother Alex. Si Brother Tonton. Diba? Iba na tayo. Ito na yung sinusuot natin, yung pagkatao na yan, nakalarawan ng Diyos. Diba? Yan yung binigay sa ating identity. Amen? At ang isa, sa identity natin daw, verse 1:39, hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. So, hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen? Maraming beses natin tinalakay ito. Ibig sabihin na ito, no? Pag sinabing hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, we do not enjoy sin anymore. Okay? Yes, nagkakasala, nagkakaroon pa rin tayo ng pagtalisod, nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakadapa sa pagkakasala, but hindi na tayo nag-i-enjoy dyan. Diba? Hindi na natin ginugusto yan. Kaya every time nagkakasala tayo, diba? Lagi natin itinataas sa Diyos, Lord, patawarin mo ako. Sa nasabi ko, Lord, patawarin mo ako sa nagawa ko. Tanggalin mo na po sa akin yan. Yan po ang mga anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy. Hindi na natin iniibig ang kasalanan. Hindi na natin minamahal ang kasalanan. Amen? Tinatatuwa natin yan. Bagamat guminsan ay nadadaya pa rin tayo ng kaaway, pero hindi tayo, diba? Hindi na natin hinahanap yung kasalanan na yun. Amen po ba? Okay, yan po ang mga anak ng Diyos. Yan ang identidad natin. Amen? Amen. So, ano pa po ang dapat maging, natin? Ang bunga natin, bukod doon, Hebrews chapter 5, verse 11 to 14. Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga paniwalang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ninyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Amen? So, isa sa dapat din nating targetin na bunga ay yung spiritual maturity natin.
Okay? Alam niyo po, hindi po ito pumapatungkol sa tagal, diba, ng pagdalo natin. Mayroong 1 year, kahit 2 months, 3 months pa lang kung dumadalo, diba, okay nang kumain ng matigas. Diba? Ito po yung definition, no? Pag sinabing yung gatas pa lamang, hindi pa alam yung mabuti at masama. Okay? Pag sinabing karne, o yung mga matitigas na pagkain, ayan, alam na yung pagkakaiba ng mabuti at masama. Okay? So, let us assess ourselves. Are we already spiritually matured? Ewan ko kung tama yung term ba. Okay? So, assess natin, mga kapatid. So, again, sabi ko nga kanina, hindi ito bumabase sa tenure, haba ng pagdalo natin, merong matagal na dumadalo pero bata pa rin sa pananampalataya. Okay? Bata pa rin. Meron namang saglit pa lang dumadalo pero diba, spiritually mature na. Tama po ba? Okay. Alam nyo ang doon? Nasa pagtanggap yan. Nasa pagtanggap natin ng salita ng Diyos. Okay. Amen? Kung ito'y pumapatungkol sa kung gaano tayo kaseryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kahit napakaraming taon na tayong dumadalo at hindi natin isinasabuhay, o nakikinig lang tayo pero hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos, mananatili tayo sa gantong level ng pananampalataya. Okay? Dapat, diba, nasa sa atin din yan. So, tingnan natin, ilang taon na ba ako dumadalo? Okay? Kahit gaano pa natin ipagmalaki kung gaano tayo katagal nasa lingkod. Okay? Kung hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Amen? Abay, baka mga bata pa rin tayo sa pananampalataya. Amen? Okay? Kaya kung minsan, konting pagsubok lang, kung minsan, nasishake na agad. Konting conflict lang, di ba? Konting gusot lang, di ba? Meron ng conflict agad. Okay? Baka nga bata pa sa pananampalataya. So, isa yan sa pagte-take natin, sinasabuhay ba natin? O baka nakikinig lang talaga tayo for our own sake, para lang tayo magkaroon ng kaalaman, pero hindi naman natin isinasabuhay. Okay? Magkaiba po yung dalawa na yun, mga kapatid. Okay? Kasi merong mga tao rin, di ba, napakahusay, kabisado ang Biblia, di ba? Pero hindi man nakikita sa buhay yung Biblia. Nakukuha niyo po ako? Hindi man nakikita sa buhay ng tao yung aral ng Biblia, pero maalam sa Biblia. Tama po ba? Okay, magkaiba po yun. Di bale ng kakaunti, minsan nakakalimutan mo yung verse, pero sigurado kayo sinasabuhay mo yun. Mas okay po yun. Kasi yun yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia din. Nakikinig at sinasabuhay ang salita ng Diyos. Diyan po nalulugod ng Diyos. Amen? Diyan po tayo lumalago spiritually. Amen? Kaya merong 2 years, 1 year pa lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Mature na sa spiritually. Okay? Alam na yung mabuti at masama. Okay. Alam na yun, nandyan na yung fruitful na, nagpipigil sa sarili. Okay. Nandyan na yung buhay na makadiyos. Napupursue niya na yan. Amen? So, isa sa target natin, alam niyo mga kapatid, and bilang Kristiyano, lumago tayo sa pananampalataya pa. At palaguin pa natin yung ating spiritual na buhay. Okay?
Okay? So, ano po sinasabi sa Philippos chapter 2, verse 3 to 4? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ng inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipang nakatulad ng kay Kristo. Christ-likeness. Okay? Again, lagi natin ito nababanggit sa preaching, ano? Humility. Paglilingkod sa kapatid. Okay? Pagpapakumbaba. Okay? Hindi tayo diligtas ng Diyos. Diba? Para lang maging mas mataas tayo sa ibang tao. Hindi. Hindi yung tinuturo sa atin ng salvation. Okay? Tinuturo sa atin ng salvation is humility. Tinuturo sa atin ng Diyos ay yung paglilingkod sa kapatid natin. Okay? Amen? Kaya ang tinuturo din natin sa ating community, hindi yan sa posisyon. Hindi dahil ikaw ay pastor, hindi ay preacher, okay, mas mataas ka na sa iba. Wala. Tayo po'y pantay-pantay. Tayo pong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat ay pawang mga lingkod ng Panginoon na tayo naglilingkod sa Kanya. Okay? So, walang mataas, walang mababa. Okay? Yan po yung kaisipan na dapat na meron tayo, katulad kay Kristo. Bunga din po yan. Amen? Fruit din dapat na pinalalago natin yan sa ating puno. Amen po? Amen? So, dapat yan yung lagi nating ang tawag dito, isa sa mga pinagbubunga natin. At yun din, syempre, sabi nga din dito, Galatia 5:22-23, yung bunga ng Espiritu. Okay? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen? So, alam ko po, tinanggap natin yan, mga kapatid. Nung tayo po ay tinanggap natin si Jesus Christ, tinanggap natin ng Holy Spirit, nandyan na po yan. Alam niyong kulang, yung pag-acknowledge natin na nandyan na. Okay? Yan yung nakakalimutan natin. Hindi po yan yung parang parang SD card na sinaksak sa atin na parang mag-auto reboot tayo. Parang autopilot na yung katawan natin. Hindi po. Kasi sana nung pa lang, nilikha na lang ng tao, ganun din ginawa sa atin. O dapat nandito ka. Itong gagawin mo, Erika dapat, ganyan. Hindi. Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Okay? Binigyan tayo ng Diyos ng free will. Amen? So, ipinahayag sa atin itong Galatia 5:22-23 for us, tayo mga kapatid, na ito'y tinanggap natin. Meron tayong tinanggap na bunga mula sa Espiritu. Meron ka ng pag-ibig, meron ka ng kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, etc. Lahat ng yan, meron na tayo. Okay? Ang sa atin lang, i-activate natin. O, meron na akong kahinahunan. Okay? Kung meron mang nagtitrigger sa akin para hindi maging mahinahon, meron akong kahinahunan, binigyan ako ng Diyos. Diba? Nananampalataya ako, meron ako niyan. Iyan ang paghahariin ko. Binigyan ako ng pagpipigil sa sarili. Kaya ko nang pigilin sa sarili ko kahit napakaraming temptation. Okay? Amen? It's all about, diba? I-activate mo. Diba? I-acknowledge mo yung gift na ibinigay sa iyo ng Diyos. Meron ka ng kapayapaan. Wow. Amen. May kapayapaan ako sa kahit na napakaraming problema. Kahit napakaraming pagsubok, napakadaming isipin. Diba? Payapa ako. Binigyan ako ng Diyos. Everything's gonna be okay. Okay? Kahit na napakaraming pagsubok, magiging okay yan. Amen. O, patugtugan ng Christian music, worship song. O, payapa na yan. Sasabay mo na kagalakan. Yes, may kagalakan ako. Magpupuri ako sa Panginoon. Kahit nasa isip ko, maraming problema, maraming pagsubok, may kagalakan ako. Binigyan ako ng Diyos. Din, makikita mo. Diba? Diba? Din. Mararamdaman mo yung kagalakan talaga at kapayapaan sa buhay mo. Yun eh. Amen po.
Okay? Ganun din ang pag-ibig. Ganyan kabaitan, kabutihan. Ayan. Kaya mahalaga na tayo pong lahat, mga kapatid, na lagi nakakapakinig eh. Kasi minsan nakakalimutan natin. Amen? At laging emosyon, laging pakiramdam natin yung nag-ahari. Mali po, mga kapatid. Amen? Hindi po ganun dapat. Kaya nga sabi, no, malapit na po tayo matapos. Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Okay? Amen? So, for us, para maalala lang yan, paalala ulit sa atin, hindi lamang sa tinapay. Huwag ka lang mabuhay sa tinapay, sa pagkain, sa sangyup, sa soft drink, sa pizza, sa donut. Okay? O ano man yung kaya ibigay ng bundong ito, huwag lang doon, mga kapatid. Hindi ka mapapaalalahanan yan na meron ka palang gift. Diba? Hindi ka mapapaalalahanan yan na binago ng buhay mo. Kaya ang pinapaalala sa atin, kung diba, hindi lang sa tinapay nabubuhay, pati sa salita ng Diyos. Dapat araw-araw nakakapakinig ka. Dapat araw-araw nare-remind ka. Diba? Para maalala mo lahat ng napapakinggan mo. Para nare-remind ka na naalala mo kung ano yung binago na ng Diyos sa buhay mo. Na kung sino ka na ngayon, ano yung identity mo. Amen? At huwag natin kakalimutan yung prayer. Amen? Okay? Kasi napakalaki rin tulong diyan ng prayer. Sa tulong ng Espiritu Santo, pinapaalalahanan tayo. Yung manalangin lang tayo, Lord, ngayong araw na ito, gabayan mo ako sa tulong ng Espiritu Santo. Na bawat kilos ko, nagagawin ko, maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pagtatrabaho ko, maging ehemplo ako, di ba? Maging ilaw at asin ako sa loob ng trabaho. Amen. It's all about prayer. Amen. Napakalaga din ng pananampalataya natin sa Diyos. Okay? At lastly, mga kapatid, Colossus chapter 1 verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen. So, ito po yung magiging output. Diba? Magiging kalalabasan mo bilang isang mananampalataya, anak ng Diyos, isang puno ng igos. Okay? Kapag ginawa natin yan, yung mga napakinggan natin, makakamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. That's a target. Okay? Hindi na tayo nabubuhay dahil tayo dito to give pleasure sa tao. Sa bossing natin, sa magulang natin, o kung kanino pa man. Diba? Tayo dito ay nandilikha to give glory to God. Sabi nga rin, kapag ginawa natin yan, sasagana tayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Amen. Wow! Fruitful ka na niyan, mga kapatid. Lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos. Grabe yung prutas na meron ka. Grabe yung mga bunga na meron ka kapag nandito na yan. Ewan ko lang kung hindi talaga abot hanggang tenga ang ngiti sa iyo ng Diyos. Diba? Kapag nakita kung gaano ka kabunga. Amen? Amen. Ginawa na ng Diyos. Ni Jesus Christ ang lahat. So, di ba? Binigyan na tayo ng kaligtasan, salita ng Diyos na magiging guide natin. Now is up to us, mga kapatid. Gaano ba natin pinagpapahalagahan yung buhay na meron tayo? Okay? So, dapat gawin natin mabunga ito. Na maging kalugod-lugod tayo sa Diyos sa bawat araw. Amen? So, nawa mga kapatid ay nabigyan tayo ulit ng kaalaman at karunungan ng Diyos at naging kalaguan nito ng pananampalataya natin. Amen. So, muli po, maraming salamat at patuloy tayong lumago sa Panginoon at patuloy tayong maging kalugod-lugod sa Kanya. Muli po, sa Diyos pong pinakamataas sa papuri, God bless us all. Nawa po ang ating pong lahat ng napakinggan sa gabi pong ito ay tumimo sa ating puso at isipan at maisabuhay po natin. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, marapat lamang po na ating suportahan ang mga gawain po ng ating community. Meron po tayong youth fellowship
every Saturday po from 5 to 6:30 p.m. Midweek Fellowship from 6 to 8 p.m. And ang ating pong Sunday Fellowship, 2 session na po. Morning session po from 9 a.m. to 12. Ang ating pong afternoon session from 2 p.m. to 4 p.m. Sa lingkod po, ang pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod, nahahayo. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa and God bless us.